Ka-coffee, abay itong mga mambabatas natin ng ilang congresswoman, congressman, hindi po umubra dito kay Cagayan Governor Mamba. Papaano ka-coffee, kinatigan o suportado ito ng Korte Suprema dahil naglabas po ng bagong resolusyon o ng temporary restraining order itong Korte Suprema kasi isinite in contempt ito itong si Governor Mamba. Ibig sabihin, i-detain siya dyan sa Kongreso dahil hindi ito dumadalo sa mga investigasyon o yung pagpapatawag sa kanya hindi dumadalo ng hearing, do? Kasi may mga allegations laban sa kanya. Siyempre, may kapangyarihan din ng Kongreso na ipatawag ang isang individual para dumalo sa hearing. Hindi ito pumupunta. Di isinite into contempt nila yan para makulong. Kanina sumuko ito ka-coffee. Nag-surrender itong si Governor Mamba, no? Diyan po sa House of Representatives. Pero maya-maya, ngayong hapon lang ka-coffee, naglabas naman po ng order itong Korte Suprema. Ang Kongreso walang magagawa dito. Ang kataas-taasang hukuman ito. Supreme Court na ang nag-utos na itigil ninyo ang contempt ninyo. Actually, malaking impact nito, no? Kasi kung makikinig kayo ng mga hearing sa Kongreso, lalo sa Senado halimbawa, no? Sunod-sunod yung mga hearing dyan. Dyan din po sa House of Representatives. Ang pinapanakot nila dito, iko-contempt namin kayo. Ibig sabihin, makukulong kayo, madidetain kayo doon sa kanilang facility. Hindi naman sa regular na kulungan, pero meron silang detention facility dyan sa Kongreso. Yan ang yan ang sinasabi nila sa mga respondents nila, no, sa iniimbestigahan na nagsisinungaling or sa tingin nilang nagsisinungaling, isa-cite nila into contempt o di kaya inimbitahan ka, hindi ka dumalo, pwede kang i-cite into contempt. At yun nga ka-coffee ang ginawa nila dito kay Mamba. Ang problema, pagalingan na lang ang labas dito. Hindi sila umubra dito dahil humingi na po ng tulong itong si Mamba sa Korte Suprema at ang naging tugon dito ng Korte Suprema, pumabor dito kay Mamba. Actually, sa isip-isip ko dito mukhang tinawanan lang ang Kongreso nitong mga taga-supporters ni Governor Mamba. Ano ba pinag-uugatan nito ka-coffee? Politically motivated ba ito? Kasi yung tinalo nitong sa pagka-gobernador dyan sa Cagayan, abay congresswoman, no, asawa ng House of Representatives, asawa ng representative dyan sa HOR. Ano ito? Siya ba yung nagpa-imbestiga dito? Siya ba yung nag-move para ma-cite into contempt itong si Mamba? At valid ba yung mga allegations sa kanya? Ito, tingnan natin kung anong nilalaman itong balita na ito mula sa CNN Philippines. Ang Supreme Court issues TRO, halting contempt. Ibig sabihin ng halting ka-coffee, pinapahinto o pinapatigil. Ganoon din po ang pagdidetain sa kanya o itong detention order laban dito kay Cagayan Governor, itong kay Governor Mamba. The Supreme Court on Thursday granted Cagayan Governor Manuel Mamba's petition to halt the implementation of the House of Representatives contempt and detention order against him, a move announced by the court shortly after his voluntary surrender. Kasi kanina nag-surrender yan. Kung nanonood kayo ng balita ka-coffee, nag-surrender yan sa House of Representatives. May nabasa pa nga tayong balita na sinasabi ni House Speaker Martin Romualdez na poprotektahan nila itong si Governor Mamba. And then ngayong hapon, lumabas naman itong TRO ng Korte Suprema. The Supreme Court en banc, ibig sabihin ng en banc ka-coffee, lahat ng Associate Justice nagdesisyon, no? Sama-sama sila dito ka-coffee na nagdesisyon. They issued a temporary restraining order against the House Committee on Public Accounts and Committee on Suffrage and Electoral Reforms. Dalawang committee kasi yan nagsalib puwersa itong dalawang committee para imbestigahan itong si Governor Mamba patungkol po sa mga illegally daw na pagdidisburse ng pera during the 2022 elections. Kasi kumbaga, ginamit daw po yung pera ng gobyerno para in the guise of financial aid, no? Pero para pala daw sa vote buying. Yan yung kanilang allegation dito. As well as the lower chambers sergeant at arms. Yan. Siyempre, sila ang mag-handle. Sila ang may kustodiya dyan sa mga detention facilities nila. And all persons acting in their behalf. This came a week after two committees approved a motion seeking the governor's detention, citing his repeated failure to attend hearings on his alleged public spending violation during the election period. Actually, hindi na tumigil sa pagkaka-headline nitong si Mamba. Ang daming issue na ito ka-coffee, no? Actually, kung inyong matatandaan, noong March lang, itong March 2023, nagkaroon po ng desisyon ng COMELEC dito kasi pinapa-disqualify dito kasi may reklamo sa kanya, no? And then, may naunang desisyon ng COMELEC, ang isang division dyan, na ipapa-disqualify itong si Mamba. And then may panibagong desisyon ito, itong March 2023 lang, na pumapabor naman kay Mamba, no? Na sinasabi na
wala silang jurisdiction doon sa disqualification case na isinampa sa kanila. Swerte nito ni ang swerte nito ni Governor Mamba, para kung sa isip-isip ko, sige pa, sino pang lalaban dito kay Governor Mamba, hindi kayo lumulusot, no? Parang ganyan yung dating dito sa mga nangyayari dyan. Kasi may mga public spending violation daw ito during the campaign, no? Kaya sinampahan nila yung disqualification case dyan po sa COMELEC. Earlier in the day, House Speaker Martin Romualdez said Mamba voluntarily surrendered to the House. Governor Mamba's choice to voluntarily surrender is a commendable stride in safeguarding the integrity of our democratic institutions, according po dito kay Romualdez. Pero sa tingin ko, alam na ni Governor Mamba, no, bago siya sumuko, bago niya ipresenta ang kanyang sarili diyan sa House of Representatives, alam na niya na meron na pong desisyon itong Korte Suprema at pumapabor nga sa kanya isang nilabas na resolusyon o isang temporary restraining order. Feeling ko na-inform na ito bago ito ipresenta ang kanyang sarili dyan. Before the surrender, Mamba sought help from the SC or Supreme Court, asking it to nullify and declare the House orders as unconstitutional. He also asks that a TRO be issued pending further orders from the court. Ayan, labag daw po sa batas kasi itong pagsasite into contempt ng Kongreso dito kay Governor Mamba. The SC said it received Mamba's petition on August 22 and had it raffled the following day. Ang bilis, no? Ng aksyon ng Korte Suprema. Sabi nga nila dito, sana all. Paano po ordinaryong Pilipino yan na isinite into contempt ng Kongreso? Ganito kaya? So, siyempre, alam nyo naman ka-coffee. Obvious naman yan na hindi. Yan yung realidad natin sa Pilipinas. So, it also ordered the respondents to comment on the petition within a non-extendable period of 5 days from receipt of notice. Ang kaaway kasi nito ka-coffee, ang kalaban nito during the 2022 gubernatorial race dyan po sa Cagayan, 47% ang nakuha. Siya po ay parang 52%, no, yung kanyang nakuha. Maasawa po yun ng mambabatas, isang mambabatas ngayon. So, ano sa tingin ninyo? Sabi niya, ano ba to? Pagalingan na lang kung sinong malakas palakasan Ganun ba yun? O merit yung tinitingnan natin dito. Pero sa tingin ko naman, ang Korte Suprema, hindi naman nila basta-basta may impluwensyahan yan. By merit naman ang kanilang decision dyan. Maricris Hernandez, hello ka-coffee, like Dan, and welcome everyone from North Carolina, dyan po sa Estados Unidos. Magandang gabi po good morning dyan sa USA, no? Isabelito Faller, shoutout po sa inyo. Kay Connie Liabres, good evening din po sa inyo. Ivan, si BBM, siya lang ang sakalam, iba daw si PBBM. Siya lang ang sakalam, sabi ni Ma'am Maricris Hernandez. Babaylan Sally, hello sa inyo ma'am. Parang matagal din nawala itong si Ma'am Babaylan Sally, no? Magandang gabi po sa inyo. Isa pong OFW. Shoutout din po kay Ma'am Corazon Mahilum Santos. Sorry ma'am, mahaba kasi ang apelyido ni ma'am. Happy viewing po sa inyo mula sa Palomar Homes, dyan sa Barangay Mambugan, dyan sa Antipolo City, sa Rizal. God bless you. Ka-coffee, magandang gabi po sa inyo. Salamat po sa pakikinig sa atin ngayon. Si Sir Gary Pilayan, nakikinig din po sa atin. Nandiyan dyan po sa Facebook. Happy viewing po sa inyo. Good evening po sa inyo kay Sir Gary Pilayan. Si Ami Balmeo, nasa Caloocan naman. Shoutout po sa inyo as always, no? Sa lahat po na mga nakatutok sa atin at kapapasok lang. Happy viewing po sa inyo. Joel De Jong Lacson, happy viewing po sa inyo, sir. Message na lang, sir, sa ating Facebook page. Oy, matagal na po akong subscriber mo, ka-coffee, ngayon lang nauna sa live. Oh yes ma'am, syempre, kilala ko na yung pangalan mo ma'am Lorena Silverio, nakikita natin ito pag nagbabasa tayo ng mga komento. Parang ngayon lang nag-first honor kasi usually ang first honor natin si Ma'am Cecilia Peña Yan, number 1 lagi. Parang absent ngayon si Ma'am Cecilia Peña. Hindi siya nag-first honor ngayon. Nasa Iloilo si Ma'am Rosel Bibita Davidas, happy viewing po sa inyo. Shoutout po sa inyo. May ka-coffee ba tayo dito na nasa Kuala Lumpur? Diyan po sa Malaysia. Ay, kumusta kayo dyan ka-coffee? Comment lang kung may ka-coffee tayo na nandiyan dyan sa Kuala Lumpur sa Malaysia. No? Kaloyal, Wanavet, oy, Kumbanwa. Ka-coffee, Kumbanwa din po sa inyo. Magandang gabi po sa inyo. Kaloyal, no? Oy, yung mga ka-coffee natin na nasa Facebook nakatutok sa atin, Sanji Bell, kay Jonathan Bartolome. Shoutout po sa inyo. Ka-coffee, ko hindi ka pa naka-follow o di pa po kayo naka-like sa ating YouTube channel, sa ating Facebook page, ang ka-coffee, click lang po like or di kaya follow. Libre yan, walang bayad yan. Kung nasa YouTube naman kayo, ay pakiclick lang ka-coffee ang subscribe. Ka-coffee, available na po ang ating ka-coffee merchandise. Ito, isang example lang ito. Everyday, nag-iiba-iba ito, no?
Yan, I love ka-coffee. Oy, kung mahal niyo ako. May mga designs din tayo ka-coffee na iba daw. Actually, everyday pinapakita natin iba-iba yan. Kung interested kayo, message lang ako ka-coffee sa aking Facebook page, ang ka-coffee, no? At nagre-reply din po tayo dyan. Ka-coffee, sir, bakasyon po, sabi ni Baybayan Asali. Sige, ma'am. Enjoy your vacation, ka-coffee.